Ang mahika sa labas ay bumalat sa kanyang katawan, dahan-daang binabago ito. Naging pambabae ang katawan, ngunit ang ulo ay nanatili sa lalaking iyon. Ngunit si Dalisay na ang nagsasalita, kahit nasaan ka pa sa mundo, tiyak na mahahanap kita. Si Clara ay sumigaw, Hanggal. Lubusan ka ng kinokontrol ng kapangyarihan ng Dark Gear. Biglang hinugot ni Dalisay ang Dark Gear mula sa dibdib, ito ba ang sinasabi mo? Masyado mo akong minamaliit. Kumpara sa aking galit at mga iniisip, balewala lang ang masamang kapangyarihang ito. Pilit na hinayla ni Dalisay ang Dark Gear palabas, kasama ang balat. Nagbago muli ang kanyang katawan. Natanggal ang balat sa mukha, at bumalat ang mahika sa kanyang mukha. Lumitaw ang mukha ng isang dalaga. Natapos ang pagbabagong anyo, lumakas ang mahika sa paligid. Isang kahangahangang pagpapalit anyo ang naganap mula sa maskuladong lalaki tungo sa isang magandang dalaga sa isang iglap. Opisyal nang naaga ni Dalisay ang katawan ng lalaki. Nakita ito ni Clara, iwinasiwas ang kamay at ipinatawag ang espada. Ngayon, dito mismo, ako, ang may-ari ng espada, ang papatay sa halimaw na tulad mo. Ang espada ni Clara ay ang Phantom Shadow, isang S-class na super sandata, gawa mula sa kuko ng maalamat na halimaw na si Phantom Horse King, na ginawa mismo ng hari ng mga duwende. Ang gumagamit nito ay bumibilis ng 10 beses, tila kasang bilis ng hangin. Sa ibaba, itinuro ni Dalisay ang palakol, masyado kang maingay, babae. Halika rito. Kasasabi pa lang ni Dalisay, sumugod na si Clara, tila teleportasyon, napakabilis. Umabot pa sa paligid ang lakas ng atake, lumikha ng malaking butas sa ibaba. Iwinasiwas ni Clara ang espada, dahil patay na si, pangalan ng orihinal na si A, hindi ko na kailangang magpakita ng awa. Tapusin na natin ito. Ngunit, nagulat siya nang ang S-class na espada ay nagkaroon ng maraming bitak. Nataranta si Clara, tiningnan ang espada, at ito'y nadodge. Ano, Phantom Shadow? Lumingon si Dalisay na nakangiti, kaka-recover ko lang ng katawan kaya hindi pa masyadong makinis ang kilos. Nakalusot ng ilang beses, pero kung nasaktan mo ako, malakas ka nga. Kahanga-hanga, may iba ka pa bang alas? Nagulat si Clara. Ang kuko ng Phantom Horse King ay kayang tumakbo ng 100,000 kilometro kada araw nang walang pinsala, pero bahagyang galos lang ang nagawa nito sa kanya. Sumimangot si Dalisay, kung wala na, ako naman ang magsisimula. Mag-isip ka ng mabuti, hihintayin kita. Nag-inat si Dalisay, kaliwa, 1, 2, 1, 2. Kanan, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4. Itinaas ni Clara ang kamay, nagpatawag ng isang scroll, tiningnan si Dalisay ng may galit. Mayabang, naglabas si Clara ng summoning technique para sa mga sandata. 2 S-class na sandata ang lumitaw. Ang kulay buhangin ay ang Stone Mid Spear, S-class, mula sa lihim na kuweba ng mga duwende, isang stalactite column na naglalabas lang ng isang katsarang stalactite kada taon. Inabot ng 1,000 taon ang hari ng mga duwende para mabuo ang sibat na ito. Mukhang magaan tulad ng tubig, pero lalong tumitigas kapag nahaharap sa malakas na puwersa, hindi masisira, walang kapantay na lakas. Ang kulay berde ay ang Ginside S-class, gamit ang karit ng Gem Mantis King bilang materyales, ginawa rin ng hari ng mga duwende. Ang mga ngipin sa talam ay kumakapit sa target, naglalabas ng insect acid para tunawin at sipsipin ito, at ginagawang mahika para sa may hawak. Pinagsama ang 2 S-class na sandata, lumikha ng isang makapangyarihang sandata na naglalabas ng matinding aura. Nagpatawag pa si Clara ng isang tungkod, ang Staff of Citanho, S-class, gamit ang mga natirang bahagi ni Lord Citanho na sumikop mula sa Dark Sea, ginawa ng hari ng mga duwende. Kapag ginamit, ang isip ng gumagamit ay kinakain ng masamang kapangyarihan nito. Kung makokontrol, magagamit ang misteryosong lakas mula sa Dark Sea. At isang maikling pulang kutsilyo, ang Violent Arrow Flying Dagger, S-class, gamit ang espesyal na ore mula sa kaibuturan ng mundo, ginawa ng hari ng mga duwende. Naglalaman ito ng hindi stab-iling enerhiya ng core ng mundo, nangangailangan ng mataas na kasanayan para makontrol, kundi sabog ang gumagamit. Gumamit si Clara ng 4 na S-class na sandata ng sabay. Dahil sa Staff of Citanho, naapektuhan siya ng dark power, kaya may lumitaw na lilang magic circle sa kanyang mata. Summoning, Spatial Distortion. Isang malakas na mahika mula sa tungkod ang bumalat sa Violent Arrow Flying Dagger, lumikha ng isang magic orb sa ibabaw ng pinagsamang sandata.
Samantala, kanina pa nag-iinat si Dalisay, hinihintay si Clara na gamitin ang pinakamalakas na atake. Tuwang-tuwa si Dalisay, sa wakas, nakapag-unat na rin ang buto. Hindi pa tapos, ang scroll sa likod ni Clara ay nagpakawala ng maraming sinag patungo kay Dalisay. Gumamit si Clara ng combo para makulong si Dalisay. Lumitaw ang Ice Silkworm Shield, S-Class, ginawa ng hari ng mga duwende gamit ang seda mula sa pagbabagong anyo ng Snow Silkworm Spirit. Beast, ang kalasag ay naglalabas ng malamig na hangin at napakatibay. Tumingin si Dalisay ng walang bahala, sino ang minamaliit mo? Akala mo tatakas ako? Pilit na kinokontrol ni Clara ang mga sandata, ginamit ang Stone Mid-Spear para palakasin ang Jin's side, binalutan ng Spatial Distortion mula sa Staff of Sitanho, at pinasabog ang Violent Arrow Flying Dagger sa loob para mag-imbak ng enerhiya. Gusto pa sana niyang mag-ipon ng enerhiya, pero 1 minuto lang niya kayang mapanatili ang espasyo, at kung magpapatuloy, makokontrol na ang kanyang isip. Itinaas niya ang kamay sa likod, nagpatawag pa ng isang sandata. Malapit na rin naman ito sa world-destroying magic. Ang Hammer of All Things, S-Class, ginawa ng hari ng mga duwende gamit ang buto ng isang sinaunang mamet. Napakabigat nito, kahit ordinaryong palo ay makakapaglabas ng lakas ng sanlibutan. Itinuon ni Clara ang lahat ng lakas, ipinalo ang martilyo sa Magic Orb. Ang combo attack gamit ang 6 na S-Class na sandata ay lumikha ng The Arrow of Destruction, isang palaso na may mapanirang lakas, lumipad patungo kay Dalisay. 0.001 segundo, tiningnan ni Dalisay ang atake ni Clara nang may pangmamaliit, saka iwinasiwas ang palakol, lumikha ng isang hiwa na pumutol sa mga sinulid na pumipigil sa kanya. 0.002 segundo, ang hiwa mula sa palakol ay hinati ang Arrow of Destruction ni Clara. 0.003 segundo, ang palaso na nahati ay tumalsik sa magkabilang panig, sinira ang lahat sa paligid. 0.004 segundo, ang malakas at mabilis na atake ay papalapit na kay Clara, hindi siya makakilos. Ang ordinaryong pagwasiwas ng palakol ni Dalisay ay nagbigay ng matinding pressure kay Clara, kung tatamaan, tiyak na katapusan na niya. 0.005 segundo, sa bingit ng kamatayan, iwinasiwas ni Clara ang kamay, nagpatawag ng maraming espada para protektahan siya. Abyssal Magic, 7 Sorrows Defending Sword Formation. Malalaking espada ang lumitaw para harangin ang atake ni Dalisay. 0.006 segundo, madaling pinutol ng hiwa ni Dalisay ang bawat espada ni Clara. Mabilis na nasira ang huling espada na nagpoprotekta kay Clara. 0.007 segundo, tinamaan ng hiwa si Clara. Agad na nabasag ang kanyang baluti dahil sa lakas nito. Damanak ang dugo, at nalantad ang 2 pakwan, hehe. 0.008 segundo, tumagos ang atake ni Dalisay kay Clara at tumama pa sa disyerto sa ibaba. Madaling natalo ni Dalisay ang combo ni Clara sa loob ng wala pang 0.01 segundo. Lumutang si Dalisay, tumingin sa ibaba ng may pangmamaliit. Napakhina. Sabi pa niya, tapos na ang warm-up. Oras na para sa tunay na trabaho. Ginamit ni Dalisay ang madilim na mata sa palakol para magmasid, naghahanap. Tingnan natin kung nasaan ka, taksil na lalaki. Siguradong si Andres yon. Biglang may nakita ang mata sa palakol. Lalo pang lumayo at lumena ang paningin. Umabot ang tingin sa bahay ni Andres. Kasabay nito, may 2 aninong papasok. Lumapit pa ang tingin sina Elizabeth at Andres pala iyon, kara-rating lang mula sa pulong sa Holy Sword Association, papasok sa bahay. Target acquired. Ngumiti si Dalisay, nahanap din kita. Maghintay ka, paparating na ako. Samantala, sa panig ni Andres, pumasok na si Elizabeth, kinuha ang remote, binuksan ang TV. Hinubad niya ang panlabas na damit, itinapon sa tabi, tumalon sa sofa, umupo, ipinatong ang paa sa mesa, may hawak na supot ng chips, nanunood. Sabi ni Elizabeth, syempre, pinakamasarap umuwi, mag-aircon, manood ng TV, at kumain ng potato chips. Yung mga nakakainis na bagay tungkol sa pag-dominate sa mundo, iiwan ko na sa'yo yan. Umupo rin si Andres, bamantong hininga. Hay, sa tuwing lalabas tayo, pagod ang katawan at isip ko. Hindi talaga bagay sa akin ang pamumuno sa mundo. Sabi ulit ni Elizabeth, okay lang yan. Ang napagkasundoan ay dapat tuparin. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo ako para tulungan ka. Biglang tumayo si Andres, medyo hindi masaya, tulungan? Pero Elizabeth, sa susunod,
Pwede mo bang sabihin muna sa akin bago gawin ang ganon? Kumagit si Elizabeth ng chips, ang dami mong sinasabi. Naalala ang eksena kanina, sumabog si Ramon, tumalsik ang dugo, natakot si Benjo na katabi niya. Sa takot, sumigaw si Benjo, mag-ingat kayong lahat. Si Kiko sa likod niya ay agad humawak ng espada, handa anumang oras. Lumitaw ang usok, biglang lumitaw sina Luna at Ana na may hawak na espada, handa ring lumaban. Si Rico ay iwinasiwas ang kamay, may natitirang sword energy sa dulo ng daliri. Ito na lang ang natitira sa akin. Ang panday naman ay parang walang pakialam, nakaupo, umiinom ng alak, nanonood. Haha, ang gulo na. Manood na lang ako. Nagmamadaling tumayo si boss, teka, huwag kayong mainit ang ulo. Pakinggan niyo muna ako. Humarap si boss kay Andres, yumuko ng may paggalang, Ginoong Andres, maaari niyo po bang ipaliwanag ang sitwasyon? Pero walang alam si Andres. Anong sitwasyon? Anong sitwasyon ba? Hawak ni Elizabeth ang anteng-anteng ni Ramon, mukhang naiinis. Sa level ninyo, hindi nakapagtataka na madali kayong napasok ng Dark Association. Nag-aalalang nagtanong si Andres, Sabel, palayaw kay Elizabeth, anong ibig mong sabihin? Inihagis niya ang anteng-anteng sa mesa, buksan ninyo ang mga mata niyo at tingnan mabuti. Itinaas ang daliri, alisin. Ang dark charm, sa ilalim ng mahika ni Elizabeth, ay unti-unting natanggal. Ang mga selyo ay nabuksan, nagbago ng anyo, at lumitaw ang isang dark parasite, katulad ng mga dark gears. Dumidikit ito sa host, ginagawa silang mga alagad ng kadiliman. Nagulat si Benjo nang mapagtanto, parasitic spell. Ang kakalabas lang na parasito ay lumingon, naghanap ng medidikitan. Nakita nito si Andres na nakaupo, walang naramdamang mahika mula sa kanya. Kaya agad itong lumipad patungo kay Andres, balak damaykit at magtago. Lumipad ito sa harap ni Andres, malapit na sa mukha niya. Pero hindi ito makakatakas kay Elizabeth. Isang tingin lang niya, dalawang daliri ang pinagdikit, at ang parasito ay nadorodge ng malakas na mahika ni Elizabeth sa ere. Kakalabas lang, wala pang nagawa, patay na agad. Tiningnan ni Kiko ang bangkay ni Ramon at ang nawawalang anteng-anteng. Kahit ang katawan ay isang magic replica lang pala. Sabi ni Luna, posible kayang kahit ang mga tulad ni G. Ramon ay miyembro ng Dark Association? Dagdag ni Ana, pwede nitong ipaliwanag ang lahat. Parami ng parami ang tumatanggap sa lakas ng Dark Association at nakakaiwas sa detection ng Holy Sword. Siguro dahil sa tulong ng mga high-level spells. Kalmadong sinabi ni Elizabeth, sabihin na nating ganoon. Dahil ang magic structure ng spell na ito ay ibang-iba sa mga matatabang gear na yun, Dark Gears. Kung hinayaan siyang mag-chant sa laban, magiging malaking itlugan ang battlefield. Haha, talagang hanggal. Nag-aalalang nagtanong si Andres, magic insect ba yun kanina? Kung nakagat ako, sigurado masakit, no? Sumingit si Benjo, pasintabi, Prinsesa Sabel, paano niyo po nalaman? Sumulyap si Elizabeth at ngumiti, wala kang kinalaman dito. Tumawa si Benjo, haha, kahit hamina ang Holy Sword Association, hindi kami basta-basta minamaliit ng kahit sino. Nasa gitna si boss, nag-aalala. Nako, patay, si Elder Benjo ay napaka-prideful. Kung hindi niya alam ang pagkatao ni Ginoong Andres at ng Demon Queen, siguradong magkakagulo. Kung ma-offend ang Demon Queen, malala ang kahihinatnan. Para hindi magalit si Elizabeth at pumatay, bamulong si boss kay Andres, Ginoong Andres, kung alam niyo na po, pwede niyo po bang ipaliwanag? Sumagot si Andres, kung ako ang tatanungin mo, boss, wala rin akong maintindihan. Biglang tumayo si Elizabeth, hinawakan ang braso ni Andres, hinayla siya patayo. Teka, yung kamay, hindi pinatapos ni Elizabeth si Andres, hinayla na pauwi. Oras na para sa afternoon tea. Tapos na ang adventure time. Uwi na tayo. Hinayla si Andres ng kanyang asawa, nahihiyang sinabi kay boss, boss, sa susunod na lang po. Sagot lang ni boss, Pero sa loob-loob niya, nagulat siya. Kung hindi mo ipapaliwanag, guguluhin kayo ng matandang kuripot na si Benjo. Siya rin naman ang naghahanap ng gulo, kaya kahit bumalik ang Swordmaster, hindi siya iligtas. Nakita ni boss na madaldal pa siya, tiningnan siya ni Elizabeth ng malamig. Tapos ka na ba? Tumahimik ka. Natakot si boss, tinakpan ng bibig, nanginginig. Baka mas lalo siyang mapahamak. Lumingon si Benjo kay Kiko, Kiko, sumama ka sa akin papuntang timog agad para mag-imbestiga. Sagot ni Kiko, masusunod po.
Samantala't ang mag-amang Ilit, presumably a character not mentioned before, or a typo, ay tumayong maayos, nagpaalam kina Andres at Elizabeth.